Kath din, parehong family ang kasama ngayong Holy Week mga kasembreros. Alden spotted sa Pasay mga kasembreros at saka marami pang items sa vlog na ito. Unahin ko ito, spotted si Alden kanina ng magpamilya actually sila, magdaddy sila mga kasembreros no, doon sa may Pasay. Nag-ride si Alden mga kasembreros tapos parang yung anak na babae na nag-video, parang kilalang niya agad si Alden. Mamaya pa-play ko to mga kasembreros para mapakinggan niyo po yung kanyang boses. Tapos parang na-recognize agad ng dito, parang kinikilig yung batang babae mga kasembreros kay Alden. Na likod pa lang ay na-recognize niya mga kasembreros. Sabi niya, baka artista yan dad, sabing ganun. Tapos nagtawanan siya, tumawa siya mga kasembreros. Tapos mamaya nalapitan talaga nila mga kasembreros, sabi ng baby girl. Baka si Alden yan. Tapos sabi ng driver na daddy niya, sabi niya, Alden, idol, sabing gano'n. Sabing gano'n ng ang cute na mag-daddy na ito. Tapos sabi ng ang baby girl naman, sabi niya, tuwang-tuwa si baby girl mga kasembreros. Tapos parang sinundan nila, idol, sabi nga, parang may ginagawa silang shoot Baka gumagawa na naman siya ng BYD na endorsement mga kasembreros dito kasi may mga cameraman tapos sabi ng baby girl ay dyan sila nag-start. Tapos sabi niya, daddy wag tayong sumingit, baka nagsushooting sila, sabing gano'n ng baby girl habang tapos sabi niya picture lang natin. Tapos nung tinawag nila ulit si Alden ay sabi niya gwapo, sabi niya idol, sabi niya hi, thank you po, sabi niya ganun. Tapos sabi ni Alden, sige ingat kayo, sabi niya ganun ni Alden mga kasembreros. Ang dito, ang kulit ng isang nag-comment siya mismo yung nag-comment actually dun sa may video, sabi niya dito, nag-ride lang daw sila dun sa may around Pasay at nasabihan pa ng ingat kayo ng isang Alden Richard, sabing ganoon mga kasembreros. So grabe no, tapos yung sa harapan ni Alden may mga cameraman and baka nagsishoot nga sila mga kasembreros ng BYD na kasi yung niya dito is Colnago yung kanyang gamit mga kasembreros. So siguro ito yon na may sinushoot pa sila no mga kasembreros. Tapos, bagong post ni Alden ay parang bagong look. Hindi ko alam kung anong tripping ni Alden dito. Pinost niya sa kanyang TikTok mga kasembreros kagabi. Itong parang animated siya na ang kulit ng hairstyle. Parang yung sa mga sa mga Viking or sa mga animated na animated na mga yung mga sci-fi na mga na mga movie mga kasembreros, parang long hair siya dito at parang warrior no ang kanyang dating dito mga kasembreros. So iniisip ko dito baka ito yung magiging isa sa mga looks ni Alden dun sa Love Siargao no, para mabago naman yung kanyang iniisip ko lang kasi minsan nagpo-post yan si Alden, may connection sa mga project na susunod na gagawin So yun yung aking iniisip dito. So parang warrior ang dating niya dito no, baka bad boy ang dating dito ni Jao sa Love Siargao mga kasembreros ni Nadine Lustre mga kasembreros. So hindi ko lang, baka trip lang ni Alden. So pahinga na si Alden ngayon mga kasembreros no, kasi nga tapos na yung kanyang BYD trainings na talagang paguran at saka batak na mga trainings mga kasembreros. So ito pa yung bagong post niya Soiti sa kanyang TikTok. Nagulat niya ako kasi bihirang mag-post si Alden ng mga free time niya na mga video mga kasembreros. Talagang ang ginagawa nito at saka pinopost parati sa kanyang mga social media ay yung mga yung mga endorsements mga kasembreros or brands na kanya pong na kanyang ini-endorso. So kung kaya sabi ko anong tripping ni Alden na siya, parang free time na ni Alden kung kaya nakakapag TikTok na siya mga kasembreros at saka wala na sigurong shoot no si Soiti.
So, kaya pa ba, Pops Alden? So, ano na siya, no? Talagang pahinga-pahinga na siya. Tapos, ang daming brands, of course, ni Ma'am Catherine. Nakita ko dun sa isang post ni Naibara, 29 na mga brands, mga customers na bumati kay Kath, no? Sa kanyang birthday kahapon. So, dito nga ay kinumpile ng isang admin sa TikTok, mga kasembreros yung mga bumati. Kaya Catherine, mga kasembreros. So, mga brands at saka mga companies na pinagkakatiwalaan si Catherine, mga kasembreros, ay binati, no? Ang isang phenomenal box office cinema queen. Pero yung Ideal Vision, sa Ideal Vision, meron din siyang separate na pagbati, kaya phenomenal box office cinema queen. So ang Star Cinema, of course, no, na bumati pinakauna dito sa listahan. So mabilisan ito, mga kasembreros, na happy birthday Catherine Bernardo. 2,500 likes in 3 hours. Yung ASAP official, no, ay bumati rin po sa kanya 4 hours ago, 2,800 likes or reactions. KFC Philippines, of course, bumati rin po kaya Kath. Yung Bench, no, yung Bench TM, mga kasembreros, ay bumati rin po kay Catherine. Yung AIA Philippines, no, na full life insurance ni Kath, ay bumati rin po. The Glow Up Lounge, mga kasembreros, na The Glow Up Lounge na parang tiyatay sa mga businesses ni Kath, no, talagang bumati rin po. Yung Madame Tussauds Hong Kong, mga kasembreros, bumati rin po. Ano pa ba dito? Lux White ba, bumati rin po. Conzace, bumati rin po. Fresh na family ni Kath ay bumati. Star Magic Philippines, bumati rin po. No, maliban sa Star Cinema, Star Magic, bumati rin po. So BPI Direct Banco, bumati rin po. Shawarma Shack, na po 3 hours ago, bumati rin po. TNT Philippines, bumati rin po. Colgate, of course, Madame Tussauds. Uratex Philippines, bumati rin po. Cinema One, bumati rin kay Kath, mga customers. Cream Silk Philippines, na na-flash natin kanina, ay bumati rin po, no. Ideal Vision, of course. Yung Ideal Vision niya ay may separate na video ito, mga kasembreros. So bumati yung kanya Ideal Vision, mga kasembreros, kay phenomenal box office cinema queen. So ang cute na ni Kath dito. You deserve, no, in the bright future you deserve. So parang Ideal Vision yung pinaka-last dito, mga kasembreros. May nakalimutan ba tayo? Parang wala, no? So wala, no? Kay Alden na lang. So tayo ito. Sila nang bahala in secret, mga kasembreros, ni Alden. So yun po. PGT, so hindi naman active yung PGT, no? Pilipinas Got Talent, hindi naman active ngayon. So hindi bumati kay Kath, no. Pero alam naman natin, no, yung mga hindi naman lahat ay pwedeng i-publicize, mga kasembreros, na para bumati sa kanya. Alam ko GMA, baka yung GMA Pictures, inantay ko yung pagbati ng GMA Pictures or GMA Network, kaya phenomenal box office cinema queen, kasi nga naging part din ng Hello Love Again at Hello Love Goodbye ng GMA Network si Kath. So malamang ay babati rin sila, mga kasembreros. So abang-abang na lang tayo. Tapos ito, sobrang nakakatawa nito, mga kasembreros. Si Alden, sumayaw siya ng parang, hindi ko alam kung parang sumasayaw siya sa sahig, no? Tapos sabi ng caption dito ay, anong ginagawa mo? Alden, anong ginagawa mo? Sabing gano'n. Tapos grabing tawa ng mga audience, mga kasembreros. Ito po ay post ni Miss Marivic, no? Pinay in Switzerland. Throwback ito na sa ano yata ito, sa Itbulaga pa siya, mga kasembreros. So sobrang kulit lang ni ni Alden dito, na throwback post lang ito ni Miss Marivic, mga kasembreros, sa kanyang TikTok account kanina. So siguro nakukulitan siya kay Alden. Tapos caption niya ay, Alden, anong ginagawa mo, no? So parang during that time pa ba ito ng EB Bay. Di ba parang may mga sila dati, yung pambansang bay nga si Alden, mga kasembreros. Tapos si Jack Roberto yata dati ay sumali din dito. So pero yun ay ito pa yung time na nasa ano pa siya, nasa
tawag dito, nasa Itbulaga mga kasembreros, na throwback lang ni Miss Marivic kanina, no? Katuwaan mga kasembreros. Tapos yung GAOC na yung special and clear braces mga kasembreros na endorsement ni Alden ay nag-post pala, no, ng bagong video. Kaya Alden mga kasembreros kagabi, actually parang na-late na ako dito mga kasembreros dito ay parang sinabi niya dito na when I first visited JOC, it was the Greenbelt branch. So Greenbelt Makati ito It was my first time stepping into a state-of-the-art clinic. No, sabi niya, I think that's what set sa JOC apart is that when Dr. Ganwin decided to venture into this, it's really more of experiences, sharing with his clients, and I think that makes it more personal. That's the reason why I've been loyal to JOC for the longest time. It's comparable to a 7-star hotel mga kasembreros, especially right now with the new clinics. I went to BGC and it doesn't even feel like a dental clinic anymore. It feels like a hotel, sabi niya ganon. So marami siyang sinabi dito mga kasembreros and of course no good words and uplifting words mga kasembreros sa JOC Dental Clinic mga kasembreros. So napakaganda si Dr. Gan, yung founder nito mga kasembreros. So papakinggan natin ito mamaya mga kasembreros, no? Para mapakinggan niyo po first hand yung mga sinabi ni Alden ito. Parang ano to, siguro wait, no, parang bago siya, no. Pwede rin naman siyang pre-taped, tapos kagabi lang pinost mga kasembreros, nakarang araw mga kasembreros. So tapos parang pala matagal na niyang alam itong JOC mga kasembreros. It was love at first sight. So tapos after the second year, third year, yun, tapos parang matagal na siyang ambassador, parang hinahangaan ng JOC mga kasembreros. So puhunan ng mga artista teeth and their smiles. So yeah, sobrang pogi dito niya, phenomenal box office cinema ang King mga kasembreros. Tapos ito pinost ng isang admin. Ito po ay parang kinukumpara nila yung main actor ng Startup PH ng startup na isang Korean serye yata dati, no. Tapos dito ay nung ginawa nga ni na Alden at saka ni Bea Alonso yata yung Startup PH mga kasembreros, kung kaya siya parang kinumpara nila mga kasembreros, no, si Alden dito, no, sa Philippine version ng Startup PH. So yun po siya mga kasembreros, sobrang cute mga kasembreros, no. Tapos ito, last item natin ito mga kasembreros. May isang fan kanina na pinost itong itong video ni Alden na yung nasa kotse siya. Tapos yung niya dito is yung music background ay someday we'll know love can move the mountains, someday we'll know so what the sky is blue. So yun siya yung kanya music background mga kasembreros. Pero ito yata yung time na Aldab days pa mga kasembreros. Kasama niya dito si Maine Mendoza, no, sa kotse mga kasembreros. So ito po ay matagal na, parang parang na-recall ng isang fan mga kasembreros. So nakita pa dito si Maine Mendoza andito, of course, no. At saka yung kulitan ng Aldab days pa mga kasembreros. So hindi ko lang baka tapos makulitin si Alden dito, may mga pa siya sa billboard. So posted ito ni Maria Adele 32 sa kanyang TikTok account mga kasembreros kanina. So na-recall lang niya na yung Aldab days pa. So maka-Aldab kasi itong si ma'am mga kasos, pero unfortunately ay married na po, no, si Maine Mendoza, kaya Arjo Atayde mga kasembreros. So talaga magmamature, no, kasi dati, as of course, no, batang bata pa si Maine dito,
tao dito, iba lang yung itsura niya ngayon nga, no, medyo nag-mature lang yung itsura ni May Mendoza. So, lahat man tayo ay magmamature talagang itsura as we get older, mga kasambreros. So, yun po. No? Kahit sino naman, no? Kahit si Kath, nung during teens niya, hanggang ngayon ay parang nag-evolve, mga kasambreros. So, sorry naman sa term na nag-mature. Parang nag-evolve lang yung mga mukha, mga kasambreros. Para sa major item natin, mga kasambreros, of course, no? Kath din parehong nasa family nila ngayong Holy Week. Yung kay Alden, confirmed yun, of course, na he will be spending or is spending time with his family, mga kasambreros, ngayong Semana Santa, as he normally does, mga kasambreros. So si Ma'am Catherine, palagay ko, she will also spend time now with her family, mga kasambreros. Kasi yun naman yung pattern na ginagawa ni Kath, especially kapag parang siguro iniisip ko after na ng Holy Week or something na later, mga kasambreros, siya babakasyon or mag out of town, mga kasambreros, kung may plano talaga siya na magkakaroon ng vacation leave, no, mga kasambreros. So parang empleyado, no, magkakaroon siya ng vacation leave. So yun yung naisip ko, pero ngayong Holy Week ay talagang hindi ako naniniwala no. Sorry, hindi ako naniniwala na nasa ibang bansa na si Kath, mga kasambreros, kasi as we mentioned nga doon sa pinaka-original na uploader nung picture, na sabi nila ay nasa Terminal 3 daw si Kath, mga kasambreros, papuntang Singapore. Tapos nung kinabukasan, sa Bhutan na naman daw pupunta si Kath. So medyo nakakalito yung part na yun, mga best. So kaya hindi mo na ako maniniwala. Not until may mga magpo-post na, or Kath herself will post any video na pumunta siya sa ganito, or ginawa niya to, or pumunta siya sa ganito, or ganyan, mga kasambreros. So iba kasi yung talagang siya mismo yung post sa kanyang mga ganap, mga kasambreros, sa kanyang birthday celebration. So pero ang inisip ko talaga ngayon 95% na nasa pamilya ni Kath siya, as they will spend yung Holy Week, mga kasambreros. Kasi more than the birthday celebration, pwede mong iurong yun yung Holy Week or Semana Santa ay hindi mo pwedeng iurong or i-move, mga kasambreros. So yun yung naiisip ko lang na analysis, mga kasambreros. So si Alden talagang sure na sure yun, according nga doon sa kanyang video recently sa 24 oras, mga kasambreros, na interview siya, na sabi niya ay Holy Week break, mga kasambreros, si phenomenal box office cinema king together with his family, no, mga kasambreros, ngayong Holy Week. So kung kaya sure na sure tayo dyan na siya po ay kasama ng kanyang pinakamamahal na pamilya. Grabe, no, isang pinagpalang pamilya talaga ang family ni Alden, kasi hindi na humihingi no, yung mga family members ni Alden, hindi na humihingi daw, kasi kusa na lang siya nagbibigay, mga kasambreros, as according kay Daddy Bay. So yun, pero kayo, no, ano iniisip nyo? Pero sa akin 95% nasa bahay lang, no, ang Kath din, mga kasambreros, ngayong Holy Week. Tapos after siguro ng after ng Holy Week ay magsispend time si Kath ng kanyang individual or group ganap, mga kasambreros, or kung sino mang gusto niyang isama sa kanyang vacation or trip, mga kasambreros, outside the country or within the Philippines lang, mga kasambreros. So pasensya na po, kasi hindi mo na ako maniniwala hanggat hindi siya nag-post or ang ibang mga tao na spotted sila or spotted siya, mga kasambreros, sa gantong lugar, etc. etc. So yun po. Alright, so yan lang actually sa ating Kath din items. Ipi-play ko po itong mga videos, lalong-lalo na po itong kay Alden sa GAOC at saka spotted siya sa Pasay. Ang cute nito, mga kasambreros, pakinggan nyo mamaya itong reaction ni na kuya, ni na ate at saka ni daddy niya, mga kasambreros, no? Tapos yun, at saka yung iba pang videos dito. So yun lamang, and then of course, pakinggan natin after that ang
salita ng Diyos na sobrang mahalaga sa ating buhay. Isang pinagpalang araw po ha sa bawat isa. Hello! Ay, baka artista yan, Dad! Daddy, alis mo na, baka si Alden yan. Si Alden ba yan? Ano? Alden! Nasaan na? Idol! Alden! Idol! Mama, nagtamaan mo yan. Tama na. Gilid ka na. Dito naman sa akin side. Diyan. Alden, oh. Ay, dun siya nag-stop. Daddy, huwag tayo sumingit. Baka nagsushooting. Picturean lang natin. Oh, babo. Idol! Hi! Thank you po! Ingat kayo. When I first visited GEOC, it was the Greenbelt branch. First time ko makapasok sa isang clinic na state-of-the-art. I think that's what sets GEOC apart is si Dr. Gan when he decided to venture into this. It's really more of his experiences, sharing it with his clients. And I think that makes it more personal. That's the reason why I've been loyal to GEOC for the longest time. It's comparable to a 7-star hotel. Especially right now with the new clinics na I went to sa BGC. Parang hindi na siya dental clinic, parang na siyang hotel. GEOC made yung dental obligations ng mga clients more comfortable and personal. The doctors, the staff and crew are very much well trained in taking care of the needs of their client. I think it's really more of giving them a great experience. Dr. Gan being the best, I can attest to that, oral surgeon in the country. He's all for innovation and improvement, which is very important in this kind of business. You really get to treasure the people who has been there for you since you were starting, and Dr. Gan is one of them. When he trusted me to be part of GEOC, I was what? Wala pang lahat. I was on my second year in the industry, if not third year. And actually, I was still climbing up the ladder to make a name. And got to now, after 12 years, still here. So thank you for everything, Dr. Gan. Puna ng mga artista, teeth, and their smiles. So GEOC gave me a lot of reasons to smile and parang really took care of that. Mahirap yun ha, mag-aalaga sa team. Good thing I have GEOC. This is Alden Richards inviting everyone to visit GEOC for all your dental requirements, whether it's a routine checkup or a complex procedure. GEOC is dedicated to giving you the dazzling confident smile you've always wanted. Sobrang the best ng Word of God mga kasambers. Medyo nakakatakot lang, but this one is so valuable and significant. Ang title po ay Mga Di Nakakakilala sa Diyos. 2 Thessalonians chapter 1 verses 7 hanggang 8. And to give you who are troubled rest with us when the Lord Jesus is revealed from heaven with his mighty angels in flaming fire, taking vengeance on those who do not know God, ito yon, and on those who do not obey the gospel of our Lord Jesus Christ. Napakaganda nito mga kasembreros. Napakalalim po nito ha, kasi ang ibig sabihin dito mga kasembreros, unang-una sa lahat, hindi yung mga hindi nakakikilala na dito. Kasi maraming tao yung si Lord Jesus Christ, siya yung napako sa krus, siya yung anak ng Diyos. Alam nila na alam nila yung pangalang Jesus Christ, pero wala silang personal relationship sa Panginoon. Wala silang malalim at wala silang authentic na relationship sa Diyos mga kasembreros. So ang taong may authentic at saka personal relationship sa kay Lord Jesus Christ, ito yung mga taong talagang hindi natatapos ang araw na hindi sila nakapag-spend time ng Holy Bible. Sila yung mga taong nagsispend time talaga sa panalangin, sa paggawa ng kalooban ng Diyos, no, sa paggawa ng kanyang misyon, sa paggawa ng pagbahagi ng gospel mga kasembreros. Kumaga pa, life lived in with a purpose mga kasembreros. So ganon siya. May mga tao kasi na
yes, alam nila ang Panginoon, kilala nila si Lord Jesus Christ, nag-celebrate ng ganito, ng ganyan, ng Pasko, ng Semana Santa, and so on mga kasmeros. Pero wala silang panahon sa Biblia araw-araw. Wala silang panahon sa panalangin araw-araw. And they do not do the purpose of God or the will of God sa kanilang buhay. So love the Lord your God with all your heart, mind, soul, and strength, and love your neighbor or your fellow people as you love ourselves. So ganoon siya mga kasmeros. So dahil mahal natin ang Diyos ng buong lakas, kaluluwa at isipan at puso, ay dapat nagkakaroon tayo ng panahon sa Biblia, sa panalangin of course, at sa paggawa no nakasulat doon sa Biblia, no? Kung ba pa dahil may pananampalataya tayo, we have a personal relationship kay Lord, ay ginagawa natin yung kanyang kalooban, no, sa Biblia mga kasembreros. So doing His will mga kasembreros, kung ba pa, is the greatest purpose of life mga kasembreros. So aanihin mo naman yung mga bilyong-bilyong pera, milyong-milyong pera at saka bank accounts kung wala namang Diyos, wala namang Jesus Christ sa life mo. Ito yung sabi dito yung mga hindi nakakilala. So may mga tao talagang hindi nakakilala sa Diyos na literal, at saka may mga tao naman na alam nila, na naririnig nila ang pangalan Jesus Christ, pero they don't have a personal encounter, personal relationship, a close relationship, and they don't have faith kay Lord mga kasmeros. So ito yun, nakakatakot actually, no, kasi ipaghiganti, no, sabi ni Lord dito, ipaghiganti niya, kung ipaghiganti niya yung mga taong walang panampalataya, hindi sumusunod sa Panginoon, walang relationship sa Diyos mga kasembreros. So ito po ay a reminder sa atin ni Apostle Paul mga kasembreros. Grabe, no? So, and to give you who are troubled rest with us when the Lord Jesus Christ is revealed from heaven with His mighty angels in flaming fire, taking vengeance on those who do not know God and on those who do not obey the gospel. So yung hindi sumusunod, may isa pa dito, yung mga hindi sumusunod sa gospel. So huwag nating isipin na ang buhay natin ay safe tayo kapag tayo pa ay walang relationship sa Panginoon mga kasus. Sige, mamaya na akong babasa. Sige, sa susunod na lang. Pag nagsimba, busy. Pag pinapabasa ng Biblia, busy. Hindi sila, kung parang yung schedule, yung agenda nila araw-araw ay nakatutok na lang sa pamilya, sa trabaho, sa gala, sa cellphone, sa leisures, and so on mga kasembreros. So okay naman yon, blessings yun lahat mga kasembreros. Our family is a blessing, our work or our job is a blessing. Ang pera, ang kayamanan, ang negosyo ay blessing mga kasembreros. Yung mga tao sa paligid natin, blessing sila. Yung mga leisure, blessing yan. Yung mga entertainments, blessing yan. Yung cellphone natin, yung mga gadgets natin, yung mga material things natin, yung mga, yung mga appliances natin na ginagamit na in-enjoy natin. So, blessings po yan sila mga customers. Pero, kapag wala ka ng panahon sa Diyos at dyan lang umiikot ang buhay mo, ang gusto ng Diyos sa atin ay balanced life. Okay? In-enjoy natin ang mundo, in-enjoy natin yung mga blessings ng Panginoon, but more than the blessing is the blessor. Mas mahalaga yung blessor mga customers. And when we were talking about blessor, we are talking about the Creator. We are talking about God mga customers, the Creator of the heavens and the earth. So yun siya. Naku ba, in-enjoy natin yung binigay sa atin, pero yung nagbigay sa atin, hindi natin dinadakila. Hindi natin pinapasalamatan by spending time, by obeying the gospel, and so on mga kasembreros. So ganoon po ang sinasabi dito ni Apostle Paul sa atin, no? Maging unang-una of course sa mga Thessalonians. So sa ating present generation, bilang mga faithful believers of Christ, ay tayo mga kasembreros, no? Tayo po yung present generation na sinasabihan at pinapaalalahanan ni Apostol Pablo. No, grabe, no? So, kailangan magkaroon tayo talaga ng personal decision. Okay, na this day, I will follow Jesus Christ. I have to decide, I will follow Jesus Christ, no turning back. So, ganoon siya. Walang lingunan. Diba pa, once you decided to follow and obey Christ, mga kasembreros, wala na po yung balikan, wala na pong lingunan sa dati nating gawi, mga kasembreros. This verse speaks to a profound dichotomy present in many religious teachings. The notion of divine justice and mercy. So, justice and mercy, kasi di ba, sabi dito, babayaran, kung paghigantihan, isi-serve ni Lord Jesus Christ yung justice. Katarungan ito mga kasembreros, because yung mga taong walang pananampalataya sa Diyos, yung mga taong hindi na
nagpapakilala sa Kanya at hindi sumusunod sa gospel ni Lord Jesus Christ, mga kasembreros, ay Kanyang ipahiganti. So, this one is a reminder na may justice, may hustisya. And yung mga taong, of course, no, gumawa ng masama, yung mga nang-aapi, nangangalunya, and so on, mga kasembreros. So, justice and mercy. So, kung may justice siya, may mercy pa rin siya, mga kasembreros. Grabe, no? When we consider what it means for God to grant relief to the afflicted, we are reminded of the compassion and care that is often foundational to spiritual beliefs. It invites us to reflect on our own lives and the struggles that many face in silence. Can you recall a time when you felt burdened or overwhelmed? So lahat tayo, mga kasembreros, no, naka-encounter na ng tawag dito, ng mga hardships, no, ng mga problema sa buhay. Kasi kapag wala tayong problema, ay hindi tayo normal being, hindi tayo normal na tao, mga kasembreros, kapag wala tayong problema na kinakarap sa buhay. On the flip side, the second part of the verse introduces the concept of divine judgment. So yun nga, no, divine judgment, yung tawag dito, yung pagbabayarin. Ano yun, nakakatakot yun, mga kasembreros, kasi pag nag-judge na, kung mga naghusga na, or parang naghukom na, nagkaroon na ng final judgment, mga kasembreros, si Lord Jesus Christ, ay eternal, forever na yun, no? It's either sa impyerno or sa langit tayo mapupunta, mga kasembreros. So grabe, no? Medyo nakakatakot siya, but have faith, mga kasembreros, no? As long as we live, meron tayong pag-asa at pananampalataya sa Diyos dapat, mga kasembreros. The second part of the judgment, no, it compels us to contemplate the implications of non-compliance with the gospel and what it truly means to live in accordance with faith. Are we at times unaware of how our actions might stray from the teachings we hold dear? This idea prompts us to reflect on our choices and encourages a life of alignment with spiritual principles. So, kung pa yung choices, mga kasembreros, so sinasabi dito na yung choices natin, yung kagaya na mention ko kanina, na kapag pinili mo, kapag nag-decide ka, you chose to decide, you chose to follow Jesus Christ, dapat no turning back na yun, mga kasembreros. So, ang pag-obey, ang pag-follow, ang pagsunod kay Lord Jesus Christ ay hanggang libingan at hanggang sa kabilang buhay, mga kasembreros. The juxtaposition of relief for the afflicted and judgment for those who do not obey offers a lesson about the consequences of our actions. So, lahat ng actions natin may consequences. Kumaga pa, mabuti o masama, merong resulta, mga kasembreros, yung ating ginagawa. Compliant ba tayo? We are reliant sa Panginoon, dependent sa Panginoon, and so on, mga kasembreros, or are we trusting our own selves, mga kasembreros? So pag nag-decide tayo, sige, go, without consulting, without praying to God na kung ito ba okay, ito ba tama, mga kasembreros. So napakahalaga po na ang choices natin ay align sa will ng Panginoon. So sa final thought natin, life is like a balancing act between our work, our responsibilities, and our family ties. So kagaya na mention natin kanina, family, balanced life siya, mga kasembreros. Ayaw naman ng Panginoon na hindi balance yung ating buhay. Okay? Kasi gusto niyang i-enjoy ang buhay na kasama siya dito sa lupa, mga kasembreros, yung pananampalataya natin sa Kanya, yung spirit niya nasa atin at sa ating pamilya, and so on. So, kapag hindi balance ang buhay mo, kung puro ka lang trabaho, kain, leisure, and so on, hindi rin po yan tama. So, dapat merong spiritual, kasi, di ba meron tayong may 5 general aspects ng tao. We have spiritual life or spiritual aspect, yung ating kaluluwa, no? Meron tayong physical aspect, no? Yung ating flesh, yung ating laman. Meron tayong financial aspect na yung pera, mga kasembreros. Meron tayong relational aspect, mga kasembreros, which is yung ating relationship sa ating kapwa-tao, sa pamilya, and so on, mga kasembreros. Mental aspect na meron tayong isipan na yun yung mga bumubuo, yung components natin. So, marami pa, di ba? May medical aspect pa tayo, may social aspect, yung ating pakikihalubilo sa iba, and so on. So, kung hindi lang physical aspect yung pinapakain natin at inaalagaan dapat. So, most especially yung ating spiritual aspect, which is yung pagbabasa ng Biblia, paggawa ng kalooban ng Panginoon, pagbabahagi ng kanyang goodness, and so on, mga kasembreros. So, spending time with God is one of the love languages na dapat nating ginagawa, at saka naglalaan tayo ng panahon
sa salita ng Diyos, mga kasambreros. Alright, so yun lang po sa Word of God, ha? No, apay pagpalain po tayo ng pag-ibig, pananampalataya, pag-asa, and a sense of responsibility, mga kasambreros, to have a balanced life, mga kasambreros. At kilalanin pa ang Diyos sa ating buhay, establish a personal relationship with Him, and a close relationship with Him, mga kasambreros, habang tayo po ay nabubuhay. In the mighty, holy, sweet, magnificent name of the Lord Jesus Christ, we pray, with the communion of the Holy Spirit of the living God. And everyone said Amen and Amen. See you sa next segment, mga kasambreros, and paalam po. Love you.